ACM. Is it past 3 years now? Si ACM na tayo ngayon, di ba? Yung Senate Mayor now. Yes, oo. Ang napansin ko is yung nauna sa akin, hindi kaagad binasa yung kanyang balot. So, lumabas ulit yung kanyang balot. At saka, binaliktad nila para ipasok ulit. Doon na binasa ang kanyang balot. And yung sa akin naman, medyo mabagal lang. Naglo-loading siya ng mga ilang seconds lang. Hindi automatic yung kanyang pagbasa, pagpasok ng balot. But other than that, wala naman kayo observe pang any mistake? Yun lang. Ang sa akin, yung nakita ko sa nauna sa akin, na hindi kagad binasa yung balot niya, nilabas ng machine yung balot, tapos inulit pa nila the second time. At yung sa akin, medyo mabagal lang siya. Yun lang naman. Sorry kung tatanungin namin ha. Si Kongkulong at saka si Mayor Bastizar, were they able to vote na ba? Hindi ko alam kung nakaboto na sila kasi hindi ko alam kung saan ang school na voting precinct ni Mayor Baste. Pero si Congressman Pulong Duterte, ang kanyang voting precinct ay sa Catalunan Grande. Okay. Ma'am, as a lawyer, paano po ito? Should Pierre Arduez again as mayor? How will it go po, ma'am, na nandun na po siya sa The Hague? Yun ay pinag-uusapan namin ng kanyang ICC lawyer at ng kanyang Philippine lawyer kung paano siya maka-oath as a winner ng mayoral contest dito sa Davao City. So pinag-uusapan namin yun actually nung isang araw. Merong 3 options. Paano siya maka-oath para siya Sara, I love you! Wala So, ano yan, diba? Election, and then proclamation, and then oath. So, sabi ng lawyer doon sa ICC, once we get the proclamation papers, pag-uusapan namin ulit kung paano makapag-oath si dating Pangulong Rodrigo Duterte. We have until the day after proclamation, until noon of June 30 para siya maka-oath. So, sorry for asking, pero are we seeing the scenario of having an absentee mayor? Well, definitely, yes. Oo. Wala talaga siya dito. So, ang expectation namin ay ano po yung last usap niyo ni Sir, ma'am, bago po yung election today? When was the last time and ano po yung pinag-usapan ni PRR nito? Nagkausap kami noong araw na pumunta ako sa Batangas. Tumawag si President Duterte. Nagtanong siya kung kamusta yung takbo ng kampanya. Nagtanong siya kung anong chances ng 10 senators. And binigyan ko siya ng realistic na numbers. And then sinabi niya, well, kung yan yung realistic, sabi niya, iiwan na lang natin sa Diyos yung miracles. At sinabi niya, since tapos na yung kampanya at eleksyon, kung pwede ko ba daw tutukan yung kaso naman niya, na sinabi ko naman sa kanya na gagawin ko yon. Meron lang kaming mga projects na kailangan gawin sa Office of the Vice President kasi meron kasi kaming project, yung pagbabago program, which should roll at the end of school year. So, dapat kasi walang pasok ang mga bata noon kapag nagro-roll out kami ng project na yun. Ito yung time na yun. So, sasabay ko lang yung dalawa. Yung pag-aasikaso sa kaso niya and yung project namin sa OVP na pagbabago campaign. Thank you, Ate Sol. Ma'am, we have Kat Domingo, ABS. Ma'am, you mentioned na binigyan niyo si dating Pangulong Duterte ng realistic number na pwedeng manalo ng mga senators na support na allied with you. Ano po yung number na binigay niyo? Hindi ko na lang i-share sa inyo, baka kasi sabihin niyo masyado naman ako overconfident. Pero binigyan ko siya ng number na more than 2. More than 2? Yes. And you based that number on? I based that number on mga surveys na nakikita ko, both surveys na pinapagawa sa national
and pinapagawa ng mga local candidates. Happy ka man, ma'am, doon sa number na feeling nyo makukuha nyo? Are you confident that that's enough to push for the Pangulong Duterte and your issues as well in the Senate? Well, hindi ko naman siya tiningnan na gano'n eh. Hindi ko naman siya tiningnan na nangampanya ako para sa mga issues ko or sa issues ni dating Pangulong Duterte. Dahil, nasabi ko na nga na yung impeachment naman, kahit anong mangyari dyan, guilty or acquittal, handa na ako sa kung anong mangyayari. Tiningnan ko siya as one group of individuals, hopefully soon to be senators, who can continue to push for yung sinasabi nating tunay na pagbabago na nasimulan ni Pangulong Duterte. Na yun din yung platform noong 2022 but apparently hindi natin nakikita ngayon. So, we want to push for that. Unity and continuity. Ma'am, last from my end, nagkaroon po kayo ng Mother's Day dinner last night with your family. May we know some salient points, key discussions tungkol sa perhaps national issues or other issues na kinakaharap ng pamilya nyo during that meeting yesterday with the family? Oo. Wala kaming diniscuss na national issues. Nakita kami pero short time lang siya nandoon sa bahay ng mama ko dahil may celebration silang pamilya, sarili nila with his wife. So nagkausap lang kami, in-endorse lang niya sa akin kung ano yung nangyari sa The Hague nung nandoon siya. At sinabi din niya na in-endorse na rin niya sa uncle namin na pupunta doon ngayon para siya na naman yung bibisita kay dating Pangulong Duterte kung ano yung mga nagbago na mga sistema since noong nandoon ako last time. Yun lang ang napag-usapan namin, ang detention lang ni dating Pangulong Duterte. At hindi kami nagkita ni Mayor Baste Duterte dahil umuwi akong maaga dahil sa sobrang init ng panahon kahapon ay hindi ko na kaya yung nagpahinga na ako. Sobrang init. Okay. Ma'am, we have Attorney Karen Jimeno, Bilyonaryo. Attorney Karen. So mention po dati ni Congressman Paulo Duterte na ang ina-endorse ni former President Rodrigo Duterte ay si former Senator Gringo Honasan at si Colonel Ariel Quintin. Yes. Yung nag-update po sa kanya ng numbers, sinama niyo naman yung mga possibility ng mga senators na non-PDP na maaaring manalo at okay po ba sa kanya kahit na let's say iba po in-endorse na sila Senator Amy Marcos at saka si Congresswoman Camille Villar ang makapasok? Hindi. Hindi ko nabanggit. Hindi ko binanggit sa kanya yung extra na dalawang senators na kinakampanya ko. At ang pagkakaintindi ko, ang ginawa ng PDP is dalawa yung slate nila na full 12. Yung isang slate is with Gringo Honasan and Ariel Quirobin. Tapos yung isang slate naman is Camille Villar and Amy Marcos. But I understand, kagabi, nag-desisyon na ang PDP na ang dadalhin nila as guest candidates is Amy Marcos and Camille Villar. I don't know kung medyo too late na siya, but hopefully matanggap pa rin ng mga kababayan natin ang balita ngayon at boboto sila with two additional guest candidates, Marcos and Villar. Ma'am, we have Maya Padilla of EDGE Davao. Good morning, Ricky. Maybe after this election, I'm just curious if you have plans to, meron na ka ba na plano ng mga PDP sa pag-issue? Yung 2028. But, yes. Hindi ko lang alam kung hahabulon kasi makakahabol yung procurement namin for this time. Pero yun yung plano. The plan is roll out the pagbabago campaign since ang target nun is walang pasok ang mga bata kapag kami nangangampanya noong edukasyon. Pangalawa is the pasasalamat program ng Office of the Vice President. Yearly na pasasalamat namin yon. It happens in June. And then the other one is our LGBTQ celebration. Sa June din nangyayari yon. At yung pang-apat is yung Independence Day celebration with Filipino community in another country. Pinag-uusapan pa kasi namin ngayon kung paano
gagawin yon. Sa June 12 yon at sa ibang bansa yun. At yung isa pa pala is yung May 31 na binubuo namin na gathering sa The Hague. Ito yung ICC Send Him Home na rally namin sa May 31. Ma'am, birthday mo? Yes, oo. Kasi nandoon na rin ako kasi pinromise ko sa mga magulang ko na mag-birthday ako na nandyan silang dalawa. So pupunta kami ng mother ko para mag-celebrate with former President Duterte. And then pagkatapos namin pumasok doon sa loob, I can do a gathering, a discussion, a forum with mga kababayan nating OFW doon sa The Hague. So yun. So that's 1, 2, 3, 4. Five more. Yes. Okay, thank you. Ang impeachment, iniiwan ko na yan sa mga abogado. Ina-update lang nila ako sa mga challenges na na-encounter nila sa kanilang paghahanda. And as much as kaya ko, tinutulungan ko sila at sinasagot ko yung mga tanong nila. At I point them to the right direction kung saan kukunin yung mga documents for preparations para sa impeachment trial. Ma'am, good morning, VP. Clarification lang po doon sa, balikan ko lang yung pag-adopt formally ng KBB kay na Senator Marcos and kay Representative Villar. Did they have a consultation with you before they made a decision, or it was really a party decision to have it decided 2 days before the midterm days? They did not consult with me because I am not a member of PDP. They decided it on their own. Okay. But the former president, he doesn't have an idea po about this pa? About Senator Marcos and Representative Villar being guest candidates for PDP? Well, I do not know because the lawyers who visit him every day, every morning, they give him updates as well with what is happening in the campaign and what will happen in the elections. So likely, one of these days, he'll know because the lawyers prepare a brief for him every day and they visit him every morning. Kasi Menay, go ahead. VP, naniniwala po ba kayo na malaki ang papel ng halalang ito para sa inyong fate and destiny na sinasabi po ni Tatay Digong? And then, is there any other way po to survive this dark chapter of the Philippine history? Oh, okay. Number 1, fate and destiny. Usually kasi pag panganak mo, sinulat na yan eh. So, kahit anong ilag mo or iwas mo or kahit ano pang gawin mong iyak at lahat na mangyayari kasi talaga ang mangyayari sa buhay mo. Hindi mo ma-prevent yan. Malilihis ka lang siguro ng daan, pero babalik ka rin doon where your fate and destiny line is. So, might as well, for your peace, tanggapin mo na lang kung ano yung mangyayari. Dark chapter sa history ng bayan natin. I really do hope so. We did our best in campaigning for new individuals in the Senate, and I hope that we made the messaging clear for our kababayans to understand why they should vote straight for the PDP Laban senators. Argel, relator ma'am of One Mindanao Gym. Ma'am, I'm Guntag. Ma'am, any update from the lawyers regarding sa appeal for the immediate release ni FDRR? Sandali lang ha, kasi maganda to na shot. Pwede tayo magpa-picture lang. Huwag sa kayo malaw. Hindi, mamaya magkagulo na tayo eh. Wag na gamalaw kasi maganda na yung pwesto. Mag-inig sila kayo. Mo na lang. Right, picture mo na lang. Ayan, share na lang sa public. Sige po. Sa tanan na lang. Okay. Tama na. Ang ganda ng shot. Kasi nakaayos ka.
Okay, ano nga ba yung Some update from the lawyers regarding the appeal for the immediate release ng FPRI. Update from the lawyers sa appeal na for immediate release kay FPRI. Okay. Ang pagkakaintindi ko na interim release request ang mga lawyers because they need more documents for submission to the court at ayaw nilang mag-submit ng kulang-kulang na documents. Ayaw ng abogado ng ganun. Gusto niya kompleto yung IR petition, interim release petition niya with supporting documents at ginagawa pa nila yun. Ma'am, any thoughts on the reports na merong rampant na vote buying nung bisperas yesterday, ma'am, a night before pa ng election? Well, nabalitaan ko, merong certain personalities and their residences last night na nag-release ng mga pera at sinabi ko lang sa mga tao, i-document nyo lang and then isulat nyo lang kung ano yung na-witness ninyo doon and then we will deal with it after election day na. Kay Kat? Ma'am, whatever the outcome of local elections, what would be your reminders sa mga supporters ninyo? Ang paalala ko lang naman nung nakaraan hanggang ngayon at sa susunod na halalan, unang-una sabi ko nga, yung mga pagkakamali natin as voters, paulit-ulit yon every election. Pumipili tayo kung sino yung sikat, kung sino yung napapatawa tayo, kung sino yung sumasayaw, kumakanta, na-entertain tayo. Hindi na natin tinatanong sa kanila kung ano ba yung mga pangako nila na tinupad nila, na sinabi nila gagawin nila para sa bayan. Pangalawa, political dynasties. Automatic yung boto natin kapag galing sa malaking politika na pamilya. So, dapat baguhin natin yon. Tinatanong dapat natin ang kandidato, yes, you are a Duterte, but ano ba ang abilidad mo, ano ba ang kapasidad mo? Hindi na ako lumayo. Dito na lang sa akin, personal, ang halimbawa. Pangatlo, ano nga ba yung pangatlo? Paulit-ulit yun, hindi ko pa rin memorize ang ngayon. Yes. The vote buying. The vote buying na sinasabi ko na dahil pagod na tayo sa mga politiko na paulit-ulit na lang ang sinasabi pero wala naman tayong nakikitang pagbabago. Ang ginagawa natin, sinishortcut natin kung kanino ako nakatanggap ng 200, ng 300, apparently kahapon 500 ang bigayan, o kanino ako nakatanggap ng 500, ayun na lang iboboto kung pare-pareho naman sila ng sinasabi. Wala namang mangyayari after elections. So, yun yung mga paalala na kailangan pag-isipan ng mabuti ng mga kababayan natin at kailangan magkaisa tayo, magkaintindihan tayo na baguhin natin yung maling ugali na ito. Ma'am, by my Benedicto of Radyo Pilipinas. Why are you wearing black? Because these are dark times. These are dark times for the country. Hindi talaga nakakatuwa yung nangyayari sa bayan natin. We would expect na kung merong continuity, ibig sabihin merong continuity ng big build. Merong continuity ng build projects, but apparently we don't see that at all. As an example na lang, wag na tayong lumayo. Meron tayong big ticket projects sa Davao City, di ba? Tulad ng high priority bus system that is going nowhere. Na dapat sana ay nagawa na ngayon para nakikita na ng mga kapitbahay natin dito sa Mindanao na pwede naman palang merong maganda, malinis at mabilis na transport system para for goods and people. So, hindi natin nakikita yon. Pero ang pangako noon ay itutuloy yan. Kaya sinasabi ko, time is up. Hindi na pwedeng tatahimik na lang. Dapat meron na talagang magsabi na hindi nagagawa ng administrasyon kung ano yung karapat-dapat para sa bayan. Ma'am, you have Dr. Go ahead, sir. Ma'am, ayong bulkan po. Ma'am, nakaboto po ba si NPRC po? Kung hindi po siya nakaboto sa dahil, ano daw po explanation niya? Kasi pwede po siyang bumoto. Hindi siya pwedeng bumoto kasi hindi naman siya nakaregister sa absentee voting. And then, ang pagkakaintindi ko, sinubukan ng lawyers niya na magpaalam sa COMELEC na kung pwede bumoto si dating Pangulong Duterte outside of the absentee voting law. Kasi yun lang yung paraan na pwede siyang magboto but hindi siya nakaregister doon. So,
ang pagkakaintindi ko, wala siya. Unfortunately, hindi niya na-exercise yung right to vote niya this time. And I'm sure he is sad about that. Just a follow-up po, nag-file na po ating kampo po ng, sa jurisdiction naman po, requestion po natin ang jurisdiction ng ICC. Confident po ba tayo doon at may update po ba ang ICC lawyers natin? That is something that the lawyers should answer, yung confidence level nila doon sa kanilang arguments and sa sinubmit nila sa korte. Pero kung ako as an individual, I would say yes, and I hope the judges will listen dahil ito na rin yung posisyon natin as a country. Ito na yon. Sinubmit na natin itong argument na ito noon when we appealed to the ICC. Pero hindi nila tinake up at hindi nila pinansin. Kaya kung makita ninyo doon sa decision, merong mga dissenting opinion doon. At yung sinight nila na experts, yun din yung expert na kinuha namin to argue jurisdiction this time. And we really hope and pray na makinig yung ICC judges. Karin Beltran, ma'am of RMN News. Hello po, VP. Good morning po. Ang dami po sa mga supporters na namamalagi sa labas ng bahay ni FPRRD. Ano po masasabi natin sa kanila? In the recent po, VP, may nagsabi po galing sa PNP na fake news daw po yung sinasabing pag-raid. Pero nananatili pa rin po sila sa labas ng bahay ni FPRRD maging sa bahay ni Congressman Pulong. Ano po masasabi natin sa kanila? Message po. Well, unang-una, nagpapasalamat ako sa mga kababayan natin na patuloy na nagmamahal at sumusuporta at nagdarasal para sa pagbabalik ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pangalawa, nagsuggest na ako kay Hanilet kasi bahay nila yan. Sabi ko, buksan mo na lang para sa mga tao para nakikita nila kung saan ba kumain si Pangulong Duterte, saan siya natulog, ganon. Sabi ko, para ma-share namin yung buhay ni Pangulong Duterte. So yun. Nagpapasalamat ako at sinabi ko na buksan na sa mga tao para nakikita nila, pwede silang pumunta doon, pumasok doon, dito siya natulog, dito yung CR niya, dito siya kumain, para dahil wala na siya dito sa atin, makita man lang ng mga tao the way he lived his life dito sa Davao City. Pumayag man o namin? Hindi pa siya, busy pa kasi siya sa dami-dami na medyo nadiskaril kasi yung pagnenegosyo niya at lahat-lahat na dahil sa mga pangyayari. But I'm sure papayag yan kasi ano din sa kanya, special din sa kanya yung bahay na yan kasi yun nga, before pa man kinuha, dinukot, kinidnap si dating Pangulong Duterte, ay bumibisita na yung mga tao dyan. Pero sa labas lang sila at standy lang yung nakakasama nila. I suggested kay Hanilet na buksan na lang para sa mga tao. Ma'am Giselle Umbay of GMA News Online. Yan yung tanong? Hindi ba kasi Giselle Umbay saglit na punas mo na si Bibi kasi may pause. Ma'am, sinabi po ni Attorney Carlo Nograles na madami daw pong legal questions kapag nanalo si former President Rodrigo Duterte at absent leader siya. Ano po bang possible repercussions? Wala namang legal questions dyan dahil covered yan ng batas natin covered yan ng local government code. Kapag wala ang mayor, automatic ang vice mayor ang nagiging acting mayor. So, walang butas sa batas dyan. Klaro ang ating local government code. Kay Ma'am Ruth, go ahead ma'am. VP, maayo po ito. Si Kitty nakitaan ng potential na papasok din sa public service. So, VP. Alam nyo, may time pa ba kayo? Marami kami time po. Ako wala actually. Pero iniimbitahan ko kayo kasi yung isang barangay captain nag-imbita ng breakfast doon sa Golden Lechon, sa Camp Almirante. Kami lahat dito. Almirante, ha? Kami lahat. Kaya ni Captain, may-ari ng lechonan yun, so kaya niya yan. Sa Chavez. Una kong nakita yung potential ni Kitty doon sa The Hague. Kasi nung sabay kami lumabas, galing sa detention center, ay sinabi ko sa kanya, sumama ka sa akin.
And surprisingly, sa edad niya, which is 21 years old, usually yung mga ganyan na bata, they would say, oh, no, di ba? Ayoko. She didn't say anything. Naglakad lang siya diretso by my side. Doon ko nakita na parang merong self-confidence. Meron siyang self-confidence. Tapos, noong question and answer na, tinutulak ko yung likod niya pinaprompt ko siya na sumagot. And nakita ko sa pamamaraan niya na sumagot, marunong siya. Alam niya kung ano yung wag sabihin, alam niya kung ano yung dapat sabihin, at alam niya paano niya i-craft yung answers niya. Natural sa kanya at 21 years old. Na nakita ko yung wala sa akin noong 21 years old ako. Na-recognize ko kaagad kasi it took me years talaga to accept my fate. Kaya meron siyang resistance sa akin noon. Kasi unang-una gusto ko din talaga magdoktor, naging abogado ako, gusto ko mag-judge, naging mayor ako. So, merong resistance sa akin noon. But sa kanya, tanggap niya kaagad, diretsyo, na ito yung likely na magiging buhay ko. I will become a public person. Not necessarily a government official siguro, but alam niya na meron siyang public na persona. So, I'm happy na ganon. Kasi kung makita ninyo sa akin, lalo na yung mga tiga Davao City, ang tagal ko nag-develop from 2007 to 2019 to 2022 hanggang ngayon. I was always a work in progress sa aking pagtanggap, sa aking role sa ating bayan. But siya, automatic yun sa kanya. So, masaya ako for her because that is one challenge na hindi na niya kailangan pagdaanan. Yung pagtanggap, acceptance sa kung ano man yung calling mo. So, another politician? Kaya yung boyfriend niya, bagong boyfriend niya, confirm na yun. Yung apo Kinonfirm niya ba? Apo? Kinonfirm niya ba? Yung apo? Siya na lang siguro mag-confirm. Hindi ko kilala. Ilocano na naman, ma'am. I know, Ilocano na naman. Hindi ko kilala, nabanggit lang niya. Pero ang pagkakaintindi ko, mabait yung lalaki. Kasi siya yung nung kaguluhan ng March 11, March 12, March 13, siya yung nagbantay kay Kitty kasi nagulo din yung nanay niya. So, ito yung taong na nagbantay sa kanya. So, malamang siguro mabait. Tasin mo, ikakasang election ng ba? Do you have plan to resting after the election? Sir, can you mag-rest mo? Dili man. I only need I only need eat and sleep. So, pag nabawi ko yung kain ko at yung tulog ko, okay naman na ako. Wala pa, Presidente! So, tingin mo sa mga kagubot na itaburo sa other parts of the island of Mindanao, pati Pilipinas? Kagubot sa election? Yes, ma'am. Naaba, wala akong pakibalita. May batayan na mga riot na nangyayari. Riot? Yes, ma'am. Kanang mampuan ng mga tao. Hindi naman Duterte Marcos na riot. Local issues. Local issues. Well, yes, sadly, merong mga ganyan na mga pangyayari. Election violence, no? And we condemn election violence because ang pagpili ng tao sa kung sino ang gusto niyang leader ay right yan ng tao. Kaya respetuhin yan ng mga ibang grupo, no? So, we condemn election violence and I hope that the Philippine National Police and the Armed Forces of the Philippines will do something about it para nagagawa ng mga tao yung kanilang right to vote at nare-respeto yung kanilang choice. Gusto ko na itanong dito, medyo yung supporters ay medyo mixed yung reaction pag-endorse mo kay Senator Amy Marcos. Merong negative. Yes. Ano yung take niyo? Naiintindihan ko, kaya nga sabi ko lagi, ang intro ko kay Senator Amy Marcos, hindi ako namimilit, nandyan siya.
as a candidate, as an option, dahil we are allowed to vote for 12 senators and 10 lang yung PDP. So nandiyan siya na pwede nilang iboto. Ang pinagpapasalamat ko kay Senator Amy Marcos ay yung pagbukas niya noong investigation sa pagdukot dito sa ating bayan kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dahil napakalaking tulong nun, records doon sa Senate hearing sa ginagawa na case noong legal defense ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. So, on that point, sinasabi ko din sa kanya na kung pwede ba, ay huwag siyang tumigil sa investigation. Tumulong din siya sa pagpaparelease kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at sa pagpapabalik kay President Duterte dito sa ating bayan. What will happen? What are you going to do if your senatorial stakes or your expected senatorial slots will not be? Oh, well, wala tayong magawa, ma'am. Kung hindi manalo yung PDP senators dahil pag ano yan, choice yan ng mga tao. So kung saan gusto dalhin ng ating mga kababayan, ang ating bayan, ay susunod tayo sa majority na choices ng majority. Ang sa atin lang, ang mahalaga ay ito yung totoong will of the majority at hindi siya dinaya. Ma'am, are still open na tanggapin yung mga tumingon sa 2028? Wala pa akong plano for politics after sa ito yung dapat ipahinga, yung politika. Dahil tapos na ang kampanya, tapos na ang election, so dapat magpahinga tayo sa politika at bumalik tayo sa dapat nating gawin ng mga trabaho. Dahil hindi nga pwede talaga na magbabangayan lang lagi sa politika. Yung bangayan sa politika, yung atake, yung mudslinging, natural yan sa campaign season. Pero after that, dapat tumitigil yan. Kasi dapat nagtatrabaho lahat. Ma'am, how critical is the midterm elections now? Ano daw? Gaano po ka-critical yung election ngayon? Gaano ka-critical? This is the time or this is the chance for our country to elect new individuals, new faces into the Senate. No? Ito sila hindi galing sa mga dinasiya. Ito sila may kapasidad at abilidad. At kung gusto natin makita yung sinasabi natin na ituloy ang tunay na pagbabago, ito yung mga tao na yon kasi naiintindihan nila ano yung vision ni dating Pangulong Duterte para sa ating bayan. Bigyan nila ng chance yung PDP dahil ilang beses naman tayo nagpaulit-ulit na naglagay ng mga senators dyan na pare-pareho lang every election. So bigyan nila ng 6 years yung PDP, majority sa kanila. And then let's see. Anyway, after 6 years, pwede naman nila tanggalin lahat yan kasi 6-year term lang naman itong mga senators. Alright. Thank you, ma'am. Depende sa inyo. May questions pa po? Meron pa kasi mga go, Ma'am Jean. Sige, go, Ma'am Jean. Go, Ma'am Jean. Vicky, tanong ng mga tao sa live stream natin, sabi nila, hindi pa daw kayo nadala for endorsing Senator Amy. What's your comment? Ang sinasabi ko dyan lagi ay si Senator Amy is not BBM, just like Rodrigo Duterte is not Sara Duterte. Merong mga pareho sila ng apelido, and I'm sure sa DNA nila merong pareho sa kanila ng mga pag-uugali. Pero pagdating sa trabaho kasi, magkaiba talaga sila. Magaling at very particular and meticulous si Senator Amy sa kanyang trabaho, which we do not see kay BBM. Ma'am, you're speaking against political dynasty, but you also came from political dynasty. Yes, ma'am, precisely. That's why ako yung may pinaka malaki at solid ang credibility to speak about political dynasties because I come from a political dynasty. So, wala nang mas matindi pang expert sa political dynasty. Ako yon. So are you saying that you are campaigning against yourself because you also how do you justify? No, I am campaigning about
us selecting people automatically based on their family affiliation. We should ask the person first. Okay, Duterte ka. Ano ba ang abilidad mo? Ano ba ang kapasidad mo? Okay, Marcos ka. Ano ba ang abilidad mo? Ano ba ang kapasidad mo? Hindi automatic yon na parang tipong pag anak, asawa, kapatid, pamangkin, automatic na. Absent a law, that is the most that we can do as voters. Question the capacity and the competence of the candidate. Ang next question me is, suportahan ko ba ang batas ng anti-political dynasty? Yes, ma'am. Bibigyan nila ako ng pagkakataon na sumulat, ako yung susulat. Ako yung pinakamagaling sa political dynasty. Ma'am, ilang limit ang bibigay mo for political dynasty? How many members? Hindi ko pa sinusulat. Pero pag bigyan niyo ako ng chance na sumulat, ako susulat niya. Ma'am, inopen niyo sa... Ito si Ronald Cardema, hindi man lang nag-consult sa akin paano isulat yung articles of impeachment. Tuloy, ewan ko. Maganda kapag kasulat niya. Hindi pa na-file, ma'am, kasi holiday today. Tuesday, I think, or tomorrow, they will be filing it. Ma'am, ano po? Kung tinanulan niya ako, di ako sumulat niya. Mas maganda yan pagkasulat. Will you support, ma'am? Kompleto yan. Will you support yung... I don't have a vote in the House of Representatives so... Ma'am, your family... Pag-file po niya ng impeachment against the president. Well, yun siguro ang damdamin ng Duterte Youth at yun yung consensus ng members na Duterte Youth party list. So malamang kaya nila ginawa kasi nga yun yung gusto ng majority ng kanilang party list. And we can only watch and maybe support him. But impeachment. So, hindi ko alam gaano siya kaganda pagkasulat. At gaano kaganda yung supporting documents para sa evidence. Ma'am, how does your family feel about your stance on political dynasty? Quiet sila. Hindi nila quiet sila. Hindi, walang nagtitake up ng lahat kasi ang pinag-uusapan is yung detention ni PRD sa Hague. So, walang nag-bring up ng politics sa bahay. Hindi sila na-offend na parang you're not actually actively campaigning for them? Oh, I did. I did campaign for them. Hinabol ko yung rally nila dito, yung meeting de avance nila dito from Batangas to dito. Kaso sobrang lakas daw ng ulan, na-shorten yung rally nila. So, hindi ko siya inabutan. And I made sure to record videos endorsing them. Nag-endorso ako sa kanila. Ma'am, do you worry about the position now of the president at the Hague? Or if there's something that you worry about him, I'm curious. Ang worry ko, ma'am, ay baka ma-slide. Kasi walang assistant sa loob ng kwarto eh. So, yun yung worry namin. Baka ma-slide sa banyo, which is common sa mga elderly. Nasa slide sa banyo, sa kwarto. Yun yung worry ko. Wala naman akong worry sa mga gamot niya kasi may nurse. So, ina-assist siya sa pag-inom ng kanyang mga kinakailangan na gamot. Wala din kami problema sa food kasi minomonitor yung intake niya ng mga lawyers, ng mga doctors. Ang problema lang talaga namin ay yung mga kapag gumalaw siya, wala siyang assistant. But naiintindihan ko din na pinipilit siya ng doctors niya to be independent kasi gusto ng doctors niya na gumalaw siya at gamitin yung muscles niya. Alright. Okay, ma'am, last question tayo, ma'am. Yes. Please. Okay, go on. I know, hello Silingan, taga-Bangkal Bay ako. Anyway, ma'am, I know it's quite premature, but what is your birthday message this coming May 31? Hindi ko pa na sa lahat ng bagay yan, hindi ko na pag-isipan. Yes po. Birthday wish. Birthday wish. This May 31 po. Birthday wish na lang, ma'am. Wala, hirap ng tanong. Oo, ang hirap ng tanong mo kasi Gawan mo, Carlo. kasi dalawa yan eh. Unang-una para sa bayan. Ito yung mga senators ng PDP, di ba? Tapos pangalawa, para kay PRD kasi in detention siya. So, pwede bang wishes? Opo, please po. Ang unang wish ko ay, sino ang genie dito? Saan ang genie? Okay? Okay. Wish sige, go. Oo. Unang wish ko ay sana manalo diretso ang
O pero after the fact naman ito ng election, so pwede pa ba ito by May 31? I hope. Advance na lang po. Sige lang mo. Sabi naman tinanong sa'yo. Yeah. Sige. So, ang unang wish ko ay para sa bayan, sana manalo ang 10 senators ng PDP at 2 guest candidates na si Senator Amy Marcos and Senator Camille Villar. Dose yun. At pangalawang wish ko, sana ay ma-release na si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa detention center sa ICC. Thank you po. Thank you. Ma'am, picture daw last. Okay, last picture si ma'am na ganyan sa... Kaya John, come direct please. Kapag-picture na lahat dito. Paano yan? Gamay na lang. Thank you po. Thank you. Salamat. Happy birthday, ma'am. Thank you guys. Thank you. Thank you po. Thank you, ma'am. Thank you po. Happy Mother's Day. Thank you. Picture mo na. Wait,